isang police officer o kahit sino ka, ano ka, mayroon kang maraming opportunity. Ang akala lang natin kasi minsan, pag hindi pastor, kunti lang ang opportunity na makapag-minister. Pag hindi evangelist, kunti lang ang opportunity. Pag hindi Sunday school teacher, kunti lang. Marami. Binubuksan ni Lord every day ang opportunity upang makagawa tayo ng godly thing in His eyes. Pero kung ayaw natin na gawin, hindi niya tayo pipilitin. Maliban sa ating kung sino tayo, mayroon pang mga celebrations na dapat makatake tayo ng opportunity. Gawin ang mga celebrations in a way that is pleasing to God. Opportunity for people to know God during those celebrations. Maganda yan. Opportunity to help and to minister to people. Those who experience calamities in their lives like fire, earthquakes, flood, typhoid, sickness, death of loved ones, opportunities to serve the Lord or to serve people, opportunity to evangelize, opportunity to teach the new converts, to make disciples, to be a disciple, to preach the gospel, to pray for one another, opportunity to counsel, opportunity to comfort, and etc. Ang daming opportunity. Huwag tayo magsabing walang opportunity. But of course, we should do that in a sense of urgency because the days are evil. Because the days are evil. Okay. Understanding what the Lord's will is, verse 17. What are the general will of God? Paano natin maintindihan ang will of God? Ito, gusto natin maintindihan. Sa Scripture, sinabi niya ang mga general will. Kung alam mo na ang general will. At least, ang mga desisyon mo na gagawin ay hindi lumaba. Pero yung individual or specific will of God, ay kailangan mo rin niyang intindihin para sa iyan. Specific kasi na nangungusap siya, pinapaintindi niya sa atin ang mga general will kung paano natin gagamitin para sa iyang mga specific, personal, individual will sa ating mga isa buhay. Like for example, it is God's will that people will be saved. Yan ang nakasulat sa Biblia. For He is not willing that anyone should perish, but all should come to repentance. 2 Peter chapter 3, verse 9. And then sabi pa sa isang talata naman, who desires all men to be saved. Gusto sa Diyos ng tanan ng mga tao maluwas. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Very clear, it is God's will. Dahil dito, nakalooban pala ng Diyos na maligtas ang bawat tao. So paano natin intindihin ngayon sa ating personal? It is God's will for us to share the gospel. Kung magtatanong tayo, is it God's will for me, Lord, to share the gospel? Ang general will of God kasi kailangan maligtas ang mga tao. So personally, individually, God's will for you, if you are a believer now, to share the gospel. Hindi ka na kailangan magtanong sa Diyos, Lord, kalooban mo ba na mag-share ako ng Ebanghelyo? Kalooban mo ba na mag-evangelize ako? Ang sabi ng Biblia, you shall be my witnesses. At pag sinabing witnesses, hindi lang ito magsasalita tayo ng Ebanghelyo. Ang ating mga buhay mismo maging witness na rin. Kung paano ang style of living ay na-prepare ang mga tao na hindi pa mananampalataya na sa panahon na magsalita tayo, nakikinig sila kasi nakikita natin ang ating mga buhay. So there are two ways of being a witness. Sa ating style of living at sa ating pagsalita ng Ebanghelyo na kaligtasan. And sabi ng Romans chapter 1:16, for the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. So ibig sabihin nito, paano man maligtas ang mga tao kung walang Ebanghelyo? Maaaring ang iba sa atin sinasabi natin, as long as I am living a good life, godly life, so what? Yes, that's true. Talagang maganda yan, kapatid. Pero sabihin ko rin sa iyo, kung hanggang dyan ka lang, hindi mo sasabihin ang salita ng Diyos ang Ebanghelyo ng kaligtasan, maliligtas kaya ang mga tao. So kailangan mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pero kailangan mong sabihin ang mensahe ng kaligtasan upang maintindihan ng mga tao sa iyong kapaligiran ang kung paano sila maligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan. And then ano ba? It is clear that sa Biblia that teaching or discipling the new believer or convert is God's will. Kasi sabi ng Biblia, teaching them everything I have commanded you. So with that, kasi general will, alam natin yan,
sa personal will nimo mamuta na pagkakaroon, Lord, ito ba yung kalooban mo if I am going to disciple Mr. So-and-so, kung tuturuan ko siya, kung ako yung pagkatapos na nag-evangelize, pagkatapos na nagtanggap sa salita ng Diyos, ay tuturuan ko siya, ito ba yung kalooban mo sa aking buhay? Kung ikaw ang ginamit ng Diyos na siya ay magiging Kristiyano, posible rin na ikaw ang gagamitin ng Diyos upang siya ay palaguin sa kanyang pananampalataya. Okay? Huwag tayo maghintay na baka sabihin natin, gifted ako ng teacher pero wala akong grupong tuturuan. Hindi kailangan gawin yan. So, kung ginusto natin sa ating buhay, bibigyan tayo ng Panginoon ng mga tao at later maging grupo na rin sila. Okay? So, we will do this with urgency. Being a teacher is God's will, actually. Therefore, ang mga mature believers should accept the responsibility of being a teacher. Siya ang sabi ng Biblia. Dugay na untang ako mga magtutudlo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin natin sa ating sarili, hindi ako yan. Kasi talagang sa church mayroong mga gifted teachers. Pero pag nag-mature ka na sa iyong faith, ay pwede ka na rin magturo sa mga young believers. Kasi tinuruan ka na, marami ka nang alam na pwede ka na rin magpagamit sa Diyos na magturo. You can have that responsibility of being a disciple now. And we will do that with urgency. Kasi kung hindi natin yan gagawin, sino ang gagawa niyan? Maasahan ba natin ang mga tao sa hindi, mga anak ng Diyos, mga believers? Number 3, those who are being disciples should be sent out to preach the gospel and make disciples again. So anong ibig sabihin? It is God's will. Nakasulat yan. Sabi ni Jesus, as the Father has sent me, I am sending you. So akala natin, dili takauban, di ba? Nag-announce ko sa inyo, ha? Mayroon tayong teams na ginawa sa bawat church planting areas natin. Pagkatapos sinasabi natin sa kanila, baka naman gusto niyo pang dagdagan ang inyong mga team bago tayo mag-commiserate. Hindi naman sinasabi na kayo mag-share doon, kayo magturo doon, pero maraming kinakailangan sa team. Tagapagturo ng mga bata, tagapag-check ng attendance, pag-lead ng songs, at kung ano-ano pang kailangan nila doon. So kung gusto niyo mag-participate, i-approach na sila. Kasi ang iba sa atin, ang dami na natin alam pero hindi tayo naging kapakipagkinabang dahil hindi natin inilaan ang ating buhay. Wala natin i-avail ang atong kaugalingon para magamit ka. So bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa ka, bisag ulawan pa ka. Katulad ng example ng mayroong glass na gold, silver, at saka yung isa ay clay. Ngunit yung gold at saka yung silver wala sa kamay ng may-ari. Ang nasa kamay niya yung clay na glass. Ang mas naging kapaki-pakinabang ay yung clay. Maaring sa isip mo, ikaw ang gold, ikaw ang silver. Pero hindi mo na-avail ang sarili mo para sa Diyos. Hindi ka naging kapaki-pakinabang sa kanyang kaharian. So my dear brothers and sisters, kilala mo kung sino ka at alam ng Diyos kung sino ka. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo, gawin mo lang. Kasi namumusap siya sa bawat isa sa atin. At every time na may reminder siya or kahit discipline pa at anong gagawin niya, that is without compassion. Huwag natin isipin na ang Diyos dahil righteous siya at justice siya ay palagi siyang galit at gusto niya tayo patayin. Kahit i-apply niya ang kanyang justice at righteousness, He is still with compassion. Mayroon siyang awa sa kanyang mga anak. Dahil ang sabi ng Biblia, sa Psalms chapter 103 verse 14, because God knows that we are from the dust. Alam talaga ng Diyos na may mga kailangan tayo. Tayo minsan, hindi natin alam. Pero yung mga kailangan na yan, pag lumapit tayo sa Kanya, ay kaya niyang palakasin. So specific will of God sa bawat individual, sa bawat sitwasyon at sirkumstansya ng ating buhay. Okay? Kung i-repeat mo lang ang general will, alam mo na rin ang iyong personal, ang kalooban ng Diyos. Okay? God's will is to share the gospel. Pero siguro ang hindi natin alam sa specific na will ay to whom.
So, maaaring mag-pray ka, Lord, kaluuban mo, pero sino? Maaaring may ituturo ang Lord, si Lord sa'yo. Will. So, every time na binigyan ka niya ng opportunity, saan ako pupunta? Where to go? Maybe, it's not needed for you to go in Singapore, pero maaaring dapat pumunta ka sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo. Maaaring pupunta ka sa classmate mo. That's God's personal will para sa iyo. Pero kung magtanong ka, do I need to share the gospel? Hindi na kailangan itanong yan. Alam natin yan. How about giving? When it comes to tithes, hindi na kailangan magtanong yan. Pero kung offering mo sa mission or sa contribution mo para sa mission at saka sa missionary, minsan ay nag-pray ka, Lord, magkano? The Lord will talk to you. Paintindihin ka niya. Kung gusto mo. Pero hindi naman, bakit ka kailangan magtanong ba? Yung how much? Para sa singles, paano nyo i-detect ang God's will? Kasi minsan ang nasa isip ng marami, pag sinabi ng mga single, God's will, yung lifetime partner, hindi naman maraming God's will na kailangan matupad sa buhay ng mga singles. Ang general will kung lifetime partner ay, kung sa Biblia, Christian should be, child of God. Pero ang specific will, minsan yan ang hindi natin alam. Para sa mga singles yan na nakikinig. Like for example, what? Among the 3 believers or Christians na nag-court sa imuha kung naman yung nangligaw. Kasi minsan yung nangliligaw ay iniligaw pa rin yan ng landas. So among sa 3 believers, yan ang tanong mo sa kay Lord, sino sa kanila Panginoon? Kasi sa general will mo, qualified naman sila lahat. So, ikaw, kausapin mo sila. Alam ko na kausapin din. Pag pinakusap siya. Pero pag hindi ko siya pinakusap, hindi ko siya maintindihan. Personally consult God and personally listen to the voice of God. Listen to the guidance of the Holy Spirit in your life. Wala na tayong enough time. Lumabas na tayo. So my brothers and sisters, tayo tayo sa kanyang harapan. Because the days are evil, we need to understand the will of God. And we need to obey His will. Kung ano bang sinasabi ng Panginoon sa buhay mo ngayon, just come to Him. Did you need it? O mayroon siyang sinasabi na kasalanan, confess. Kung in-encourage ka niya na tulungan ng iba, do it for His glory. In every aspect of your service to God, maybe the Lord is talking to you. Come to God. Thank you, God. Nakikinig siya sa bawat isa sa atin. Naintindihan niya ang ating mga kalugpan, ang ating mga kailangan. Ngunit, kailangan din natin maintindihan na nakalaan ang kanyang kalakasan. And He is always waiting for us to draw nearer to Him. Sabi ng Panginoon, draw near to God and He will draw near to you. Kung parang naramdaman mong malayo ka na sa Diyos, hindi mo pwedeng siya yung imbitahin mong lumapit sa iyo. Ikaw dapat ang bumalik sa Kanya. Because the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iniwan, hindi ka niya iniiwasan. So kung ang feeling mo ngayon malayo ka sa Diyos, ikaw ang lumapit balik sa Kanya. And God is able. He is available for you. Dili ka niya i-deny. Dili ka niya i-reject. Kung duol ka sa iyang mga tinutano. Thank you, God. Alam niya naman kasi na kung malayo ka sa Kanya, wala kang magawa. So natutuwa siya pag lumapit ka sa Kanya. At ba't sinabi mo sa Kanya, kahit anumang sekreto ng buhay mo, hindi ka niya i-bully, hindi ka niya i-gossip. When in fact, mayroon siyang encouragement sa bawat isa in Psalms chapter 62 verse 8. Sabi niya, pour out your hearts
to Him, O people. Pwede mong ibuhos sa Kanya yung puso. Lalo na sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Thank you, God. Pero nabuntang ganito, mamahan, salamat. Ikaw rin yun ang Diyos na nakasagot sa amon. Sometimes, nagduda kami, sometimes confused kami. Minsan kayo, hindi namin kilala kung sino na kami ngayon. Pero because you are an all-knowing God, so alam mo, Panginoon, namin mga buhay. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagsagot sa aming mga hiling, sa inyong pag-extend sa inyong holiness, sa inyong righteousness, sa inyong justice, sa inyong goodness, sa inyong love, sa inyong mercy, sa inyong grace, sa inyong faithfulness. Salamat, Lord, kay kinigtanan imong pinabalansi sa among kinabuhi. Karon nga ang resulta niini makahatag og himaya sa imong pangalan. Nabangin kini nga iglesia nga mag-focus diyan because you are the author and the finisher of our faith, Lord Jesus. Bless your people. Touch our hearts. Sanctify our minds, O God. Kung himuha kami ng instrumento alang sa iyong himaya, O God. Pinigyan na ko niya ng buntaga, may imong ngalan, may imong sinunggan niya ng iglesia. Salamat, Lord, sa imong paghikap sa among kinabuhi, sa pagbag-o sa among mga tinguha, sa among mga plano, sa among mga perspektibo. Karon na kini Ginoo mo sangko nga mahiuyon sa imong plano o buto. Salamat sa imong healing power, sa imong pagtouch sa among mga kaluwasan, sa imong pagpanalangin sa among mga panginabuhian. Salamat, Lord, nga imong kaming bantayan gikan sa kalabutan ug himuon nimo kaming victorious sa mga lawad-lawad nga kinabuhi para makahatag kami og himaya sa imong pangalan. Thank you, Lord, nga freedom gikan sa bisan unsang butang nga nakahinder sa imong glory sa among kinabuhi, imong ipa-experience sa bawat isa in the name of Jesus. Salamat, Lord, nalay mo ka. Balik na mo sa imong luob himaya in Jesus' name. Amen. Natong lang para ng Ginoo, pwede lang din ko. Thank you.